Kung pinag-iisipan natin ng mabuti ang isang desisyon para sa sarili o para sa ibang tao, ang epekto magiging mabuti rin para sa sarili at para sa ibang tao. Sige, magsisimula tayo sa sarili. Kung gusto mong baguhin ang sarili mo, dito tayo magsisimula sa isip natin. Dito magsisimula lahat. Halimbawa, positibo. Kung sa isip mo pa lang positibo ka na, madali kang uunlad. Mabilis kang uunlad. Halimbawa, mga kabataan, may mga estudyante ba tayo dito? Di ba? Pag sinasabi mo habang nag-aaral ka, kaya ko to. Nasa isip mo, kakayanin ko to. Kahit mahirap lang kami, ay madali kang uunlad. Pero, pag negatibo ka, dito pa lang sa isip mo, ay hindi ka uunlad. Mananatili ka sa baba. Walang mangyayari sa iyo. Diba? Yung mga taong, ganito na talaga yung buhay ko, wala nang mangyayari sa akin, ganito na, ay hindi uunlad yan. Kasi dito pa lang, negatibo na. Yung lalabas sa bibig mo at action mo, negatibo na rin. Okay? Sige. Pangalawa, para sa ibang tao, kung dito pa lang, mabuti na ang isip mo para sa kanya, ay para rin sa ikabubuti ang epekto nito. At hindi siya malalagay sa alanganin. At mga kapatid, yan ang nangyari sa Ebanghelyo ngayon. Ano ang sitwasyon? Ano nga ang sitwasyon? Si Jose at si Maria ay engaged. Nakatakdang ikasal. At alam niyo ba, ayon sa kanilang batas, kahit nakatakda pa silang ikasal, under na sila sa batas ng kasal. Under na sila sa batas ng marriage law. Ibig sabihin, kung ang babae, halimbawa, ay mahuli na may ibang lalaki or nabuntis, hindi nang ka-engage niya, hindi yung partner niya, kundi ng ibang lalaki, alam niyo, under na sila sa batas, so ibig sabihin, meron ng parusa. Alam niyo ano yung parusa? Nasa aklat ng Deuteronomio na yung babaeng yun, pag nahuling nakikiapid, adultery, ay babatuhin hanggang mamatay. Napaka-brutal ng parusa. Babatuhin ng mga lalaki sa buong barangay hanggat mamatay ka. Babae ka. Kasi nakiapid ka. At yan ang sitwasyon ni Jose at Maria. Kasi merong dalawang bawal. Nakatakda pa silang ikasal. Ano yung dalawang bawal? Bawal pa silang magsama. So si Jose ay nasa bahay niya, si Maria ay nasa bahay niya. Ano yung pangalawang bawal? Bawal pa sila makikipagtalik or sexual intercourse. So alam ni Jose, birhen si Maria. Hindi pa niya nagalaw. Kailan mangyayari yun? Yung magsasama sila at pwede na silang gumawa ng anak. Pagkatapos ng 1 taon at pagkatapos ng seremonyas ng kasal. Okay? Yun ang sitwasyon. Ang problema, wala si Jose nung nagpakita ang anghel Gabriel kay Maria at inanunsyo na magdadalang tao ka sa anak ng Diyos, Maria. Wala si Jose. At for your information, si Maria ay hindi pa sikat noong panahon iyon. Isa lang siyang ordinaryong dalagita sa Nazaret. Hindi kilala, hindi sikat. Kaya, sino ang maniniwala pag sasabihin ni Maria sa mga tao, sa pamilya o kay Jose,
buntis ako at galing sa Diyos. Kayo, maniniwala kaya kayo? Sige, be practical, be honest. Maniniwala kaya kayo? Ano yung posibleng sasabihin ninyo? Sige, ano kaya? Ito. Sinungaling ka, babae ka. Ginamit mo pa ang pangalan ng Diyos. Bastos ka. Sino ka ba para piliin ng Diyos? Una sa lahat, sino ka? Hindi ka kilala, Maria. Isa ka lang sa mga dalagita sa Nazareth. Sino ka para piliin in the first place? Malandi ka lang talaga. Malandi kang babae ka. Alam mo naman, Maria, na bawal pa tayong magsama at magtalik. Ibig sabihin, hindi pa kita nagalaw. Yung pagbubuntis mo, galing sa isang ibang lalaki yan. Galing sa ibang lalaki yan. Nakiapid ka. Adultery. Tama? Kasi hindi paniniwalaan si Maria. Tama? Hindi naniwala si Jose. Mabuti na lang. Ito yung good news. Salamat San Jose. Salamat. Nakikinig ka ngayon. Maraming salamat po sa mabuting desisyon. Mabuti na lang. Bago nagpadala sa emosyon. Ano kayang emosyon ni Jose? Galit at nalungkot. Tama? Buti na lang, hindi siya nagpadala sa emosyon niya. Ano yung ginawa niya? Nag-isip siya ng mabuti. Yan ang mensahe. Nagnilay, nagdasal, nag-isip ng mabuti. At hindi siya nagpadala sa bugso ng damdamin. At ano yung nagiging epekto? Nagiging mabuti rin. Anong sinabi ng Ebanghelyo? Plano niyang iwalayan na lang ng lihim para hindi mapatay si Maria. Kasi kung nagpadala si Jose sa emosyon niyang galit at lungkot, ano kayang mangyayari? Pupunta siya sa purok at magsisisigaw, mga lalaki sa barangay, ang asawa kong malandi ay buntis, hindi ko pa nagalaw, hindi ako ang ama ng bata, may iba siyang lalaki. At sinabi pa niya na galing daw sa Diyos. Sino ba naman siya para piliin? Ordinaryo lang siyang babae. Kaya mga boys, patayin natin tong babaeng malanding ito. Batuhin natin hanggang mamatay. Kung nagpadala si Jose, buti na lang hindi siya nagpadala kasi nag-isip siya ng mabuti. Kaya po, be honest, magtatanong ako sa inyo. Sino ba sa inyo dito pag nagdarasal, pinapasalamatan si San Jose? Wala. Wala. Aminin. Wala. Di ba? Bakit? Parang binaliwala natin yung nagawa niya. And yet, importante pala. Kasi, kung nagpadala sa emosyon niya, anong mangyayari kay Maria? Patay. Anong mangyayari sa tiyan ni Maria? Patay rin ang bata. Wala sana tayong Maria, wala sana tayong Jesus. Na? Ganon kalaki yung nagawa ni Jose. Kaya mula ngayong gabi, pag nagdarasal kayo, ilakip ninyo ang pagpapasalamat. Okay? Salamat San Jose sa mabuting desisyon. Dahil sa mabuting desisyon mo, nag-isip ka, nagnilay, ay naprotektahan mo si Maria at ang bata sa tiyan niya. Amen. Yun. Ang problema. Sige, tayo na. Tayo na. Ang problema sa atin, sino sa atin dito ang nakagawa ng desisyon na sa huli pinagsisihan dahil hindi napag-isipan ng mabuti at nakasakit sa iba? Amen. Diba? Marami, no? Marami. Ako nga, aaminin ko para hindi ako malinis. Nung ako'y nasa seminaryo bilang formator, ako'y prefect of discipline. Ako yung talagang disciplinarian sa mga seminarista. Maraming beses, may isang seminarista na sumuway at matigas ang ulo.
Alam niyo, saan ko siya pinagalitan, pinahiya? Sa loob ng misa. Sumigaw ako at binanggit ko yung pangalan niya at galit na galit ako at napahiya siya. Pagkatapos ng misa, lumapit siya sa akin doon sa office. Umiyak siya na umiyak at sinabi, sana Padre, tinawag mo na lang sana ako. Hindi mo sana ako pinahiya sa harap ng mga kasama ko. Nagsisi ako. Nagsisi. But the damage has been done. Nangyari ba yan sa inyo? Mga magulang, di ba, nung galit na galit kayo sa anak niyo, nagnilay ba kayo? Ginaya niyo ba si San Jose? Nung galit na galit kayo, wala na. Diretso na kayo, sumapak. Sapak. O, aminin. Di ba? Diretso na. Sigaw na. Mura na. Mura na. Matik. Wala nang pagninilay. Automatic. React agad. Uy, alam niyo, may nabasa ako. Isang nanay, bumili ng vase galing sa ibang bansa. Mahal. Ang hirap pa naman. I-ship yun from other country to the Philippines. Mahal. Ang tagal pa dumating. Yung vase, mahal. Sus. Nilagay sa sala. Yung anak niyang malikot. Nasabi at nabasag yung mahal na vase. Galit na galit yung nanay kasi napakamahal ng vase. Binugbog niya ng binugbog yung bata at napatay na yung bata. Diyos ko. Umiyak siya ng umiyak, nagsisi siya. Pero huli na ang lahat. Patay ang bata. Nasobrahan niya ng bugbog. Na? Ganyan kadelikado. Pag nagpadala tayo sa emosyon, ito pa. Nakakalungkot kasi nung nakaraang buwan, may isang pare sa Cebu, si Father Kokoy. Padre, rest in peace, Padre. Nakakalungkot kasi sinaksak niya sarili niya, nagpakamatay ang pare. Kita niyo yun sa Facebook. Si Father Kokoy, sinaksak niya sarili, nadala siya sa emosyon niya, nadala siya sa lungkot, sa depression niya. At ito, pangatlo, marami rin akong nakuhang balita, totoong balita, hindi chismis, na doon sa amin, no, sa lugar namin, may mga high school, grade 7, na nabuntis. Kasi may jowa, yung grade 7 na babae, na grade 7 din, at nadala sa bugso ng damdamin sa tawag ng laman at nabuntis yung bata. Grade 7 pa. Ganun kadelikado pag nagpapadala tayo sa emosyon natin. Kaya po, huwag sanang mangyari yun, no? Na nakagawa tayo ng desisyon na hindi natin napag-isipan ng mabuti at nakapinsala tayo sa ibang tao. Huwag sanang mangyari yun. Gaya ng sinabi ko, lahat ng lalabas sa bibig natin, sa gawa, ay galing dito lahat sa isip. Sana dito pa lang mabuti na, positibo na, para hindi tayo makapinsala. If you want to decide well, think well. Memorize po. If you want to decide well, think well. Kung gusto niyo makagawa ng isang mabuting desisyon, mag-isip ng mabuti. Huwag magpadalos-dalos at magpadala sa bugso ng damdamin. Amen.